Hey, what's up guys? Trader Supreme here. So, update lang tayo sa Telegram calls natin. So, first call natin this week is Inch. We call a long position sa Monday low, which is ang entry price natin is this area and then 5-hour profit. Now, currently around 5-hour, no? So, ang profit natin, no? Dogecoin, on the other hand, still pumping. But ang entry price natin ay ito. So currently sitting at 3R, no? So 3R na tayo kay Dogecoin, no? So in total meron tayong 8R dito sa trade natin from Inch and Dogecoin. Meron tayong lost last week na 1R. So 8R less 1R is 7R. So yun yung profit natin this week, no? So mga wala pang Telegram channel, you can access the Telegram group. Yung group na yun ay calls lang. Walang chat, wala lahat. Calls lang. Okay, so I need peace of mind para makapag-call sa inyo. And I'm not interested sa kahit na anong community. No? So, analyze natin bro si Ethereum. Ethereum, may Monday low, long position lang tayo dito kay Ethereum. And then the pump. So, analyze natin bro yung Ethereum macro view and then the interweek setups, no? So, okay. Start tayo, brother, sa may higher time frame, no? Okay, so 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng analysis dito kay Ethereum, right? So, panoorin nyo yung video na yon. Anong sabi natin doon? Okay? So, meron tayong mga key levels. Okay? So, okay. Ito yung mga key levels natin, no? So, makikita nyo meron tayong key levels around 2,125. Ngayon, nagkaroon tayo, brother, ng deviation na tinatawag. Pag sinabi natin deviation, fake out. Para siyang fake out, no? Kasi ito po ay support, which is meron tayong pera dyan, no? So, meron tayong pera dito. Okay? So, ngayon, nag-attract to ng sellers. Okay? Nag-attract yan ng sellers. Okay? So, nung nag-attract ng sellers dito sa area na to, nag-dump. Ngayon, kung merong sellers, ibig sabihin mataas ang supply. Pag mataas ang supply, you can buy now more of that supply. Yan yung reason nila. Binagsak nila yung presyo para makabili sila more dito sa area na to. At yan yung nakikita yung pump ngayon, which is now from bottom hanggang sa may price niya ngayon is 126% already. Okay? So, yan yung reason kung bakit tayo overly bullish 2 weeks ago pa kay Ethereum. Now, okay. Ano yung possible na susunod na mangyayari? Okay, let's analyze muna yung market sa intra-week perspective, no? Okay. So, Dogecoin, well, pangit yung high time frame niya, tol, no? Pangit yung high time frame niya kasi paano ba ito i-analyze? Ang pangit niya, Brad, no? No, so muna tayo siguro sa monthly time frame. Monthly range, sorry, not time frame, monthly range, okay? So meron tayo ngayong monthly high level. So be careful pala, no? Kasi nasa monthly level tayo. Now, if we break out from here, then posible magkaroon tayo ng pump up to here. Okay? So yun lang muna. After nyan, price discovery sa monthly range. Again, wala ako sinabing price discovery sa all-time high. Price discovery sa monthly range. Okay? Tingnan natin kung magkakaroon. Pero for now, yun lang muna. Levels to levels lang muna, no? Okay. So pag tinignan mo yan, sa lower time frame, then balik natin yung Monday range natin. Okay? Monday range natin. Tanggalin natin tong Tuesday. Okay. Tuesday levels. Okay. Yan. Ganun lang simple, brother. No? So, meron tayong long dito sa Monday low. Below Monday low. Ito yung mismo naging position natin. Yan. Okay. So, currently at 3R.
Okay, Sui. Okay, ano yung nakikita ko kay Sui? Okay, give me a second, bro. Sui. Dito kay Sui, ano pala, no? Masyado tayong mataas sa previous week high. Ang previous week high natin ay ito, no? So, nagpump pala siya ng sobra. Okay, ngayon, ang ina-expect ko dito, posibleng magkaroon tayo ng chop, no? And then, continuation next week. Okay? Posibleng ganun yung gawin. Okay? Hindi ko siya masabi na magpa-pump ngayon, another pump, pero para sa akin, parang siya, okay siya mag-dump muna for chop, then continuation next week. Pero, hindi natin masisigurado yan, di ba? Okay. So, Ondo. Tingnan natin si Ondo. Si Ondo, currently trading below previous week high. Okay, so possible magkaroon tayo ng choppy price action ngayon, no? So, meron din tayong pump from Monday low. But, well, we can expect more upside and then the chop at the end of the week and then the continuation, no? Tingnan natin kung paano magpe-play out yung analysis natin na to. Again, hindi po ako nag-expect ng another leg up ngayon na ang ini-expect ko ngayon is chop. Ibig sabihin, magcha-chop lang siya, magre-range. Okay? Hindi ako nag-expect ng another leg gaya ng last week. Okay? Gaya ng ganitong leg last week. Hindi ako nag-expect ng ganyang leg from last week. Ang ini-expect ko ngayon ay chop. Okay? 'Di ba? Ito yung last week. Ang ini-expect ko ngayon, magcha-chop muna siya. Okay? And then next week, another leg. Okay? So be careful muna. Huwag muna kayong maatat, no? So okay, etong H-bar. Okay, H-bar. Same scenario. Ang previous week high natin kay H-bar ay we're trading above previous week high, ay below previous week high, which is ganyan yung nangyayari. Then probably magkaroon tayo ng chop price action dito and then continuation next week, no? So yun yung nakikita natin kay H-bar. Okay, next. XLM, grabe. Sa mga nakabili ng XLM, congratulations. Grabe ang pump ni XLM, no? So, napakaswerte nyo kung nakabili ng XLM, no? So, XLM, meron tayo ditong previous week high. Then, makikita mo, magkakaroon tayo ng possible chop dito. And then, continuation next week, no? So, abangan natin next week. But for now, hindi ko siya mag-expect ng continuation, especially galing yan sa sobrang taas na pump, no? Usually kapag ganyan nag-pump ang isang coin, siyempre may mga nagtitake profit dyan, brother. May mga naging millionaire dyan, no? So, congratulations kung napasukan mo yung XLM, no? So, looking good. I think sama-sama yan. Maraming mga whales, maraming mga insider na sige, ipump nyo pa kasi nakabili kami sa baba. No, kaya hina-hype nila sa mga communities and there you go. Be careful lang kasi once na mag-take profit, yari tayo dyan, no? Tau coins. Sa Tau coins naman, ang previous week high natin is here. So, we have a daily breakout above. Pero hindi talaga ako nag-i-expect ng possible continuation ngayon. So, possible magkaroon lang tayo ng chop, price action, and then continuation next week. Okay? So, naalala nyo, sabi ko sa inyo, possible pump 2 weeks ago, nag-pump na. Ngayon, ako na mismo magsasabi sa'yo, possible mag-chop muna, and then possible continuation next week. Okay? Based yan sa sistema natin, no? Okay, next ay Bitcoin. Bitcoin, I'm not interested in Bitcoin. Bahala kayo kung gusto niyan. But, I'm interested in trading altcoins muna. Ethereum, na-analyze na natin. Gaya nga ng sabi natin kay Ethereum ang previous week high niya ay ito. Meron tayong daily breakout. Ibig sabihin, meron tayong daily close above nung
previous week high, which is a very bullish move. But, nag-expect ako ng chop and then continuation next week. Alright? Same with Sol. Sol natin, ang previous week high natin ay ito. Meron tayong chop. So, ito yung nakikita natin. No? May chop tayo ngayon. Okay? Uulitin ko bro. Hindi ko kayo ma-update agad-agad dito. Nasa Telegram lahat ng calls natin. Okay? So, up to you guys kung anong gusto nyo. No? So, libre lang yun. Libre. Pasukan nyo lang yun para ma-update ko kayo ng mga calls natin. No, link, ito yung previous week high natin and then with the chop. Yes, gaya ng sabi natin, nag-expect ako ng chop and then continuation next week. Okay, so update ko kayo dyan. Eve, same lang, previous week high natin dito and then the chop and then possible, chop talaga. Next week ang continuation. Same with hype. No? Continuation next week. Grabe, sa lahat ng mga nakapasok kay XLM, grabe, congratulations. Imagine mo. So, from Monday low, wow, 100% lang yun. Tangina, 100% lang yun. Okay. Ang taas pala ng market cap nito. No? So, well, kung hindi ka futures trader tulad ko, talagang kung spot, wala, 100% lang yun. Pero kung tulad ko na futures trader ka, kung mag-stop loss, one candle lang, halimbawa, ganyan lang yung stop loss, well, that was phenomenal trade, no? Ganyan kami mag-stop loss, Brad, no? Kung napasuhan ko to last week, that would be 100:1. Buong taon ko, bawi. Buong taon, tapos na ako mag-trade. Quit na muna, papahinga ako, pupunta ako ng Morocco, hahanap ako ng mga above, no? Ayun ang mangyayari nun. Kung nakuha ko yung trade na yan. Pero, hindi talaga eh. Next week, let's see kung paano natin mapeperahan yung market. Sa mga gustong pumera, kasama ko. Telegram channel, andyan yung link sa description ng video. Wala nang magtatanong sa PM, please. Andyan yung instruction kung paano umiiwas ako sa problema sa SEC. Okay? Again, kahit na wala akong problema sa SEC kasi nga, nasa Australia ako, ito yung place of residence ko, at yung analysis, yung video ko na to, lahat ng pinopromote ko na anuman ay nationwide. Hindi siya Pilipinas lang. Okay? International sa lahat. Okay? General. Okay? So, iwas ako sa inyo. Pero still, gaya nga ng implementation nila ng rules, kahit na hindi ako apektado doon, I still wanna follow the rules. Okay? So, wala na magtatanong. Kung gusto nyo sumali lang, up to you. Kung ayaw nyo, it doesn't matter. No? So, yun lang muna. Maraming salamat kapatid sa pakikinig. Ulitin ko, hindi ko kayo ma-update sa YouTube. Okay? Andun lahat sa Telegram channel. Okay? Currently, we are at 8R this week. Last week, meron tayong talong 1R. So, that is a net profit of 7R. Ganyan tayo mag-trade, bro. Mabagal, pero alam nyo na. Okay? So, hindi ko niro-romanticize ang trading. Ang trading is a very risky asset na i-trade, lalo na yung futures. You don't have a 50-50 probability sa trading. You have 1% probability, 2%, even more. Kasi nga may stop loss eh. May stop loss. Tanggalin mo stop loss, then you have a 50-50. But kung may stop loss, maybe below 10%, maybe below 5% probability. But if you have the knowledge, if you have the skills, then probably we can make some money. No? So, yun lang muna. Maraming salamat kapatid. Sa mga wala pa sa Telegram, video description below. Wala nang magtatanong sa PM kung paano sumali, ando na. Click mo yung bot, i-check niya yung account mo. Yun lang yan. Okay, maraming salamat kapatid. God bless you guys. Sa susunod ulit.